What if, noong dekada 70s pa lang, naging nuclear power na ang Pilipinas? Habang abala ang mga karatig bansa sa Cold War, ang Pilipinas sana may sariling bataan nuclear power plant at posibleng unang bansa sa ASEAN na gumamit ng atomic energy. Taon 1976, sinimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Bataan Nuclear Project bilang sagot sa oil crisis. Plano nitong mag-supply ng halos 10% ng kuryente sa buong bansa. Gawa ng kumpanyang Westinghouse mula sa Amerika at may halagang $2.3 bilyong dolyar. Isang ambisyosong proyekto para sa maliit na bansa sa Asia. Sa parehong panahon, ang Japan at South Korea ay nagsisimula ring magtayo ng mga nuclear plant. At kung nagtagumpay ang Pilipinas, baka tayo ang pangatlong nuclear nation sa Asia. Mura ang kuryente, mabilis ang industrial growth. Posibleng nauna pa tayo sa teknolohiyang hawak nila ngayon. Pero noong 1986, nang sumabog ang Chernobyl sa Ukraine, natakot ang buong mundo sa nuclear energy. Pag-upo ni Cory Aquino, ipinasara ang planta bago pa man ito umandar. At simula noon, ang Bataan Nuclear Plant nanatiling tahimik, parang frozen monument ng what could have been. Pero kung pinagana ito, ibang-iba sana ang mapa ng ekonomiya ng Pilipinas. May nuclear research center tayo, baka nakipag-collaborate pa sa US para sa nuclear-powered submarines sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. At kung nagpatuloy ang program, posibleng magkaroon tayo ng nuclear influence sa Asian region, kapantay ng Japan o South Korea. Pero may kapalit. Isang bansa na may political instability on access sa uranium, delikado yon. Isang maling aksidente lang sa Bataan, pwedeng magbura ng buong Central Luzon sa mapa. Kaya kung naging nuclear power nga tayo noong 1970s, baka mas maunlad ang bansa ngayon. O baka mas maaga tayong napahamak. Ikaw, kung nagkaroon tayo ng sariling nuclear program, sa tingin mo, gaganda ba ang Pilipinas o magiging isa tayong Chernobyl sa tropiko? Comment mo sa baba.